Oh, you're ignoring my calls. Tama ba yun, Marian? Tama bang tanggihan at iwasan mong asawa mo? Bagyang tumaas ang boses nito kaya't pilit niyang tinakpan ang bibig nito. Hinulintong mga kamay niya. I don't really understand. Gusto kitang makasabay kumain at makita sa opisina ko. Ano naman ngayon kung malaman nilang kasal tayo? Frustrated na tanong nito. Sir, hindi ka ba aware sa balitang kumakalat sa kumpanya mo? Do I look like I care? Masungit na tanong nito, bumuntong hininga siya. Kapag nalang humupa ang balita, sa bahay, sabay noon tayong kumakain. Shit, sinusubok mo talagang pasensya ko, Marian Castro. Naidiing sambit nito. Mabilis siyang umiling dito ngunit kinabig nitong batok niya at marubdob siyang hinalikan. Napahawak siya sa long sleeve nito. Balak itong pigilan lalo't dinig niya ang ilang empleyadong pumasok sa banyo. Sir, sa bahay na lang. Sobrang hinang diing bigkas niya dito. Gutom ako at ginalit mo ko, Kitty. Tingin mo aabot pa ako sa bahay? Madiing bulong nito bago siya sinundal sa cubicle. Mabibigat siyang huminga sa mainit na titig nito. Dinig niyo ba? Grabe, hindi raw si Miss Caril ang asawa ni Sir Harry. Usapan sa labas ng banyo. Si Miss Caril yun. Bakit may kabit si Sir? Gusto niya sabihin kay Sir Harry ang mga narinig ngunit abala ito sa pagpapaligaya sa kanya. Shit, sobrang hinang pagmumura nito. Muntik pa siyang mapasigaw sa pagkatok sa cubicle nila. Kanina pa yan, baka masakit ang tiyan. Dinig niyang paliwanag ng isa sa kumatok. Ang tagal naman, puputok ng pantog ko, reklamo nito. Baka bato nang nilalabas niyan, biro ng isa kasunod ay halakhakan at ilang pang pang-aasar sa cubicle niya. Sir, bilisan mo po, naibulong niya tuloy dito. Nahihiya sa mga naghihintay. Dear, that's your punishment. Next time kapag pinatawag kita, pumunta ka. Don't make me mad again, Kitty. Nagtitimping sermon nito bago ayusin ang palda niya at i-zipper ang pantalon nito. Sir, yung panty ko. Paalala niya dito. Pinulot itong nasirang panty niya. Hindi niya rin napaghandaan ng basta na lang nito pagbukas sa cubicle at paglabas. Natigil tuloy ang tawanan at lahat ng matay napunta sa kanila. Sir Harry, bakit nasa loob kayo? Tigagal na tanong ng isa. Hindi ito pinansin ni Sir Harry. Lalo pa siyang nahiya nung itinapon ito ang sira niyang panty sa basurahan ni kinalaki ng mga mata ng mga naroon. Pulang-pulang pisngi ni Marian habang nakaigting ang mga panga ni Sir Harry. Pilit siya nitong hinila palabas ngunit ayaw niya sa sobrang hiya. Let's go, Kitty. Sabayan mo kong kumain. Muli siya nitong hinila na binawi niya kaya't nangalit ang panga nito. Kakain ka o ikaw ang kakainin ko? Nagtitimping babala nito na ikinasinghap ng mga naroon. May nalaglag pang lipstick sa sahig. Nagyuko na lang siya. Sa sobrang hiya nung hilahin na talaga siya nito palabas doon. Malit niya itong kinurot sa braso sa inis. Buisit ka, Sir Harry. Hindi ako komportabling maglakad. Inis niyang bulong. Ramdam niya kasi ang hangin sa balat niya. Muntik na siyang mapasigaw nung bigla siya nitong buhatin. Nangangalit pa rin ang panga nito kahit nung sumakay sa elevator. Ayoko na lang pumasok sa kumpanya mo. Sigurado ako pag-uusapan yung kanina. Nanghinang bigas niya nung ibaba siya nito sa sofa. Kumunit lang ang noo nito. Tumayo at may kinuha sa drawer nito. Pagbalik sa harap niya ay lumuhod upang ipasuot sa kanyang kinuha nitong boxer short. Namula lalong mga pisngi niya. Ang seryoso ba naman nito? Huwag mo nang ulitin yun. Hintayin mo muna dapat silang lumabas bago binuksan ng cubicle. Ang sama na ng isip nila niyan, Sir Harry. Humalokip-kip siya at umiwas ng tingin. Umigting ang panga nito. Look at me. Hindi niya ito pinakinggan. Hindi ka nag-aalala na pag-usapan nila yon? I said, look at me, Mrs. Roosevelt. May diing utos na nito. Nahigit niyang paghinga sa tawag nito sa kanya. Tumikim siya bago humarap. Pinipigilan ang naramdamang kiliti sa kaibuturan niya. Oh, tapos, pagtataray niya noong balingan nito. Hanapin mo yung paki ko. Biglang bigkas nito na kinaawang ng mga labi niya. Natameme siya. Obviously, wala talaga itong pakialam kahit pagkismisan pa to. Sa bagay, boss ito. Inayos nitong palda niya, tumabi sa kanya't kagad na binuhat ang bewang niya upang maiupo siya sa kandungan nito. Hinila pa nito ang center table palapit. I don't care about whatever they will say. Don't mind them. Asawa kita, yun lang ang isipin mo. Ako lang ang isipin mo. Pagdidiin nito kasabay ng pag-ikot ng braso nito sa bewang niya. Naitikom niya tuloy ang bibig at hindi na lang nagsalita. Hindi na rin siya bumalik sa department nila. Bahala na bukas pagpasok niya. Kahit pag-uwi ay tahimik siya. Naninitig pa sa kanya ang kambal dahil hindi niya kinakausap si Sir Harry. Nag-away kayo ni Daddy, Mama? Kuryosong tanong pa ni Ophel.
Nagtatampo si Mama, puna ni Ken. Natigil siya sa pagsubo ng kanin. Napasulya pa siya kay Sir Harry na nasa kanya din ang tingin. Nagkatitigan pa sila. Malamang hindi niya alam kung anong isasagot sa mga bata. Hindi ba kapag may kasalanan, dapat nagsusorry babies? Parinig na tanong niya. Yes, Mama. May kasalanan si Daddy sa'yo kaya po kayo nag-away? Kuryosong tanong ni Ophel. Hindi kami nag-away, nagpapababy lang ang mama niyo. Fudge! Imbis na mura yun ang hiyaw nito. Matapos niyang sipain sa ilalim ng mesa, nalukot ang mukha nito. Tinaasan niya ito ng kilay. Proud pa yata ito sa pamamahiya sa kanya kanina. Hindi kami nag-away pero may kasalanan niyang daddy niyo. Hindi pa siya nagsusorry, sagot niya sa kambal bago umalis ng mesa. Kitty, come back here. Tawag nito sa kanya, ngunit nagkalung siya sa kwarto. Humalukip-kip pa siya nung sumunod si Sir Harry sa kanya. Umupo ito sa gilid ng kama. Humawak sa bewang niya at marahang humaplos doon. Galit ka na naman, Kitty, bulong nito. Hindi niya ito inimikan. Hindi man lang kasi ito mag-isip bago kumilos. Naramdaman niyang magaspang nitong panga sa braso niya at paghalik ng labi nito doon. I'm sorry, hindi na maulit, napipilitang sambit nito. Hindi ko na itatapon ang panty mo. Itatabi ko na. Sir Harry naman, inis ng sigaw dito. Nagtaas ito ng mga kamay. I'm just kidding, Kitty. Masama niya itong tiningnan. Sumusuko itong nagtaas ng mga kamay at mukhang alam nito ang kasalanan dahil ito na rin ang nag-asikaso sa kambal. Nakatitig lang ito sa kanya kahit nung matapos niyang maligo. Sa tabi ito ni Ken humiga. Pero pagsapit ng madaling araw, naramdaman niya kaagad ang presensya ng asawa. Sa ilang saglit na nagdaan, narating na naman nila ang langit. And just like that, nayugin din yata ang inis niya at nawala. Ayaw pa nitong bitawan ng palad niya nung pumasok sila kinabukasan. Bawat madaanan nilang empleyado ay nagbubulungan at tumitingin sa magkahugpong nilang palad. Sir, bitawan mo na po ako. Pilit niyang binabawi ang palad. Ngunit na walang hiya, binulsa pa sa pants nitong magkahugpong nilang kamay. Agad pa nitong isineradong elevator pagpasok nila. Sir, may trabaho ka pa. May trabaho din ako. Marian, maling pigil nito sa kanya. Mas pag-uusapan ako kapag hindi ako nagpakita sa team ko, Sir Harry. Madiing pilit niya rin. Umigting ang panga nito. Ayaw pang pumayag ngunit hindi siya nagpatalo. Pinakawalan din naman siya nito at sumusukong napabuntong hininga. Remember lunchtime, Kitty. Paus na paalala nito. Tumangon na lang siya at kaagad na lumabas pagdating sa floor ng department niya. Ramdam niya kaagad ang madidiing titig sa kanya. Hindi siya sana papansinin ngunit tumarang sa daan niya si Jovel. Nakataas kilay ito't nakatupi ang braso sa harap ng dibdib nito. Kapag yung tao may asawa na, hindi na dapat nilalandi, manghang na sambit nito. Wala siyang balak na patulan ito kaya't lumiko siya, ngunit napapikit siya sa pagtulak nito sa balikat niya. Mabuti na lang at nakabalansi siya. Para ka namang bingi, hindi mo ba alam na kasal na sa Sir Harry? Grabe ka, hindi ka ba nahiya pati sa banyo ng kumpanya talaga? Babae ka rin, maisip mo man lang sanang mararamdaman ng asawa niyang si Miss Karil. Galit na tura nito. Maraha siyang huminga. Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo, Jovel. Hindi ko nilalandi si Sir Harry. Ang sabihin mo, kabit ka. Yak! Kaya pala nakapasok ka kagad dito sa kumpanya. Si Sir Harry palang inakit mo? Ang daming mas deserving kumpara sa'yo. Iba na talaga kapag kabit. Hindi ako kabit, Jovel. Inis na sigaw niya dito. Naghiyawan ng mga katim niya sa sigaw niya. Sampalin mo yan ng matauhan, Jovel. Ambisyosa na porket pinatulan ni Sir Harry. Udyok pang muli ng isa. Masama niyang tinitigan ng nagsalitang babae. Kung ito kayang sampalin niya ng diamanting singsing. Kainis, lalong tumaas ang kilay ni Jovel. Ano ka kung ganon, Marian? Sige nga, patunayan mong hindi ka kakabet ni Sir Harry. Nakangising hamon nito sa kanya. Asa, tama na yan, Jovel. Madiing sita ng manager nila, dahilan upang matikom niya rin ang bibig sa pagsagot. Akala niya kakampihan siya nito ngunit napabagsak ito ng mas maraming file sa mesa niya. Tapusin mo lahat yan bago mag-lunch. Galit itong utos sa kanya. Kinuyom niyang kamao. Trabaho na yata ng buong team yun. Ako na lang sa akin, Marian. Bawal kasi kitang tulungan, utos ni Dragonita, na iyang hinila pa ni Milagros ng isang folder. Kahit yata sumigaw siya doon at bagreklamo, walang papansin sa kanya. O baka kahit ipagsigawan niyang asawa siya ni Sir Harry ay walang maniniwala sa kanya. Masama ang loob niyang nagtitrabaho habang ang mga katim niya ay nagkakape at pinag-uusapan pa siya. Yung panty niya, tinapon ni Sir Harry sa basurahan. Ang tagal daw nila sa cubicle. Baka pinipilit niya si Sir na galawin siya. Inakit niya siguro.
Kwento pa ng isa. Sobrang nakakahiya siya. Kabago-bago, ganyang umasta. Ginayuman niya yata sa Sir Harry. Kawawa tuloy si Miss Karil. Sinabi mo pa, napaka-home wrecker niyang si Marian. Hindi pa man lang naisip na may anak na si Sir Harry. Halos malukot niyang hawak na papel sa narinig. Pigil niya lang ang sariling mag-eskandalo. Sayang ang oras niya kung papatulan niyang mga ito. Kakabasa niya sa mga papel ay namalaya na lang niya mag-isa na lang siya sa loob at lahat ay bumaba na para sa lunch. Pagtingin niya pa sa cellphone ay madami ng missed call si Sir Harry sa kanya. Shit! Taranta niyang binagsak ang folder at kinuha ang bag. Palabas pa lang siya sa cubicle ay naroon na sa pinto si Sir Harry. Isang linyang mga labi. May bitbit na paper bag ng pagkain at nakapamulsang lumapit. Napalunok siya at kinabahan. Sorry sir, natambakan ako ng trabaho sir. Gulat niyang sigaw nung hawiin itong lahat ng folder sa mesa dahilan upang kumalat yun sa sahig. Halatang galit ito sa pagtitig pa lang sa mga yon. Sino nagbigay sa'yo ng mga yan? Your manager? Nagtitimping tanong nito, napalunok siya. Okay lang, kaya ko naman. Napapikit siya nung galit nitong binagsak ang palad sa mesa niya. It will never be okay. This is power tripping. Gigil na bulong ito. Boss ka rin sa kumpanya. Bakit kasi gusto mo pang itago? Kinakahiya mo ko bilang asawa mo, Marian? Ako sa nito. No sir, nakakahiya po kasi na akong asawa niyo. How many times do I have to tell you that? I don't care. Madiing tanong nito. Kinagat niyang ibabang labi. Nahiya pa nung tumunog ang tiyan niya sa gutom. Maras na naman tong huminga. Hinila pa nitong upuan ni Milagros at nilapit sa mesa niya. Sit down, Kitty. Mas kalmadong utos na nito, tahimik siyang umupo, hinila nitong upuan niya. Malaki ang pagkakahiwalay ng mga hita nito at halos kulungin ang upuan niya habang nakaupo ito sa upuan ni Milagros. Eat a lot, madiing utos nito. Hindi siya makatanggi ng subuan nito, isang plato na nga lang ang ginamit nito, pati kutsara at tindor. Sir, bumalik ka na po sa itaas, darating na mga ka-team ko. Para naman itong walang narinig at kahit yata natapos silang kumain ay ayaw nitong umalis sa tabi niya. Mapang-angkin na umikot ang mga braso nito sa bewang niya. Humalik pa ito sa braso niya. Sinubukan niya mag-focus sa harap ng computer, hindi pinapansin ang paggawa ng malilit na bilog ng palad nito sa bewang niya. Should I fire them all? Sabihin mo lang, sisisantihin ko sila. Madiing bulong nito sa tenga niya. Huwag na, may pamilya din silang binubuhay. Umungol ito ng protesta at sumiksik sa layag niya. Halatang tutol sa sagot niya. Nasa ganun silang ayos nung isa-isang magdatingan ng mga ka-team niya. Bukod sa gulat sa mga folder na nasa sahig ay para bang nakakitang mga ito nang multo matapos mapansin si Sir Harry sa tabi niya at nakakapit sa kanya. Namutla ang manager niya. Sir, hindi kayo nagsabing sisilip kayo dito. Tumikwas ang kilay ni Sir Harry. Ginuto mong asawa ko. May halong galit na bigkas nito ngunit mas napuno ng singhap at gulat ang paligid. Gusto niyang ilubog ang mukha sa mesa sa hiya. Wala talaga itong pinipiling lugar. Mag-asawa po kayo? Kandautan na tanong ng manager niya. Hindi na ito nilingon ni Sir Harry. Sumilip ito sa relong pambisig. Susundin kita dito mamaya bago umuwi. Mrs. Roosevelt, may kalakasang deklara nito. Nag-init na mga pisngi niya at hindi makasagot, lalo naman noong dumukong ito at marubdob siyang hinalikan bago umalis. Nanahimik ang mga ka-team niya at walang nagsalita. Umiwas pa si Milagros sa talatang nahiya sa kanya. Patay ka, Jovel. Kabit pala ha. Gaga, legal na asawa. Tinig niyang bulong na isa sa kinaungol ni Jovel. Maging ang manager niya hindi nakakilos sa harap niya. Para itong maiihi na ewan. I'm sorry ma'am. Kabadong bigas nito at yumuko sa harap niya. Paglingon niya pa sa iba'y lahat sila'y nakayuko. May isa pang tumula kay Jovel. Magsorry ka akla, baka masisanti ka. Pinagkalat mo pa namang kabit lang siya ni Sir Harry. Udyok pa ng isa kay Jovel. Napipilitang lumapit si Jovel sa harap niya. I'm sorry ma'am. Nautal pa ito sa pagbigkas. Ganito ang iniiwasan niya. Sigurado siyang parang apoy nakakalat ang balita sa buong kumpanya. Agad siyang tumayot nilagpasan lang si Jovel at ang manager niya. Ganun lang yon, isang sorry lang. Patay kayo kay Sir Harry, inaway niyong asawa niya. Dinig niyang panakot ni Milagros sa mga ka-team niya. Madiin ang titig niya sa daan nung magpunta ng kantin para makahinga. Yun nga lang lahat ng madaanan niya ay yumuyuko sa kanya. Asawa siya ni Sir Harry, nasa headline na. Kaya pala kasama ni Sir Harry sa banyo, asawa niya pala. Sabay sila laging pumapasok, sabi ng gwardya. Napapailing na lang siya sa mga bulungan. Siya pang nahihiya sa mga ito.
Taranta pang mga staff sa kantinong lumapit siya sa counter. Ma'am, ano pong gusto niyo? Kabadong tanong nito. Hindi na lang niya pinansin pero ang malakas na bulungan sa likod niya ay nakakuha ng atensyon niya. Shit, asawa nga siya ni Sir Harry. May kambal silang anak, bulalas pa ng isa. Nangunot ang noo niya, kanina lang naman yun pero sobrang bilis kumalat ng balita. Hindi siya nakatiis at lumapit sa isang empleyado. Titig na titig ito sa screen ng cellphone. Nalaki ang mga mata nito sa kanya nung mapansin siya. Ma'am! Bulalas pa nito, nilahad niyang kamay. Patingin miss, nagkanda o gaga itong ibinigay ang cellphone sa kanya. Ang iniisip niya pinagchichismisan siya sa group chat, ngunit na-estatwa siya matapos mapagtantong online news iyon at nakabalandrang mukha niya. The most sought after bachelor, Harry Roosevelt, is already married and has twins according to him. To him? Gulat niyang basa sa balita, napapikit siya ng mariin. Walang hiyang Harry, ito pa mismong nagbalita. Kumuyom ang kamao niya sa gigil. Buong bansa na online news iyon, pampubliko. Pagmulat pa ng mata niya ay mas lalo siyang nagulat nung mag-flash sa malaking TV screen sa kantinang larawan nila ni Sir Harry. Kuha pa yun sa munisipyo, nakayakap ito sa likod niya. Umalingaw-ngaw pa sa speaker ang boses ni Sir Harry. Please do welcome my wife, Marian Castro Roosevelt. Be good to her. Huwag niyong galitin, buntis yan. Mensahe pa nito't gusto na lang niyang lumubog sa sahig nung sabay-sabay siyang batiin ng mga empleyado nito ng congratulations. Buisit ka, Sir Harry. Napatakbo tuloy siya sa opisina ni Sir Harry. Dinatnan niya itong nakasandal sa swivel chair at nakangisi sa kanya. Pinagyayabang ang ginawa nito. Bawiin mo yon, saka hindi ako buntis, Sir Harry. Pagdidiin niya. Ngumisi ito lalo. Hindi pa nga, bubuntisin pa lang, Kitty. I love you, Kitty. Albert's aka X POV. Ah, buisit siya. Albert, pinakasalan nga siya ni Harry. Galit na balita sa kanya ni Karil mula sa kabilang linya. Nasa harap na rin ng mesa niya ang patunay ng marriage contract ni Harry at ni Marian. Maging ang balita sa online news na sa mismong si Harry pang naglabas. Kumukulo rin ang dugo niya, naunahan siya nito. Nalukot niyang marriage contract sa kamay at malakas na inihagi sa sahig ang tablet kung nasaan ang balita. Nagkabasag-basag yun at kahit masiray wala siyang pakialam. Nangangalit ang panga niya sa galit na naunahan siya ni Harry. Ang yabang niya, pinahiya niya ako. Pinagmalaki na nga niya sa harap kong asawa na siya ni Harry tapos ngayon, pati sa buong bansa. Naiinis ako sa kanya. Patuloy na himutok nito sa kabilang linya. Nagtagi sa mga ngipin niya. Sumuway sa kanya si Harry. Hindi binigay si Marian sa kanya. Sigurado siyang nalaman na nito na ito ang totoong ama ng kambal. Mahal ko pa siya. Dapat pala hindi ko na siya iniwan. Muling frustrated na bigkas ni Karil. Naririnig pa niya ang galit na paghampas nito sa manibela. Umigting ang panga niya. Kasalanan mo yan at nangaliwa ka, nangati ka. Buisit, malamang maghahanap ako ng kalinga sa iba kung lagi siyang abala. Tapos ngayon ang bilis niyang magpakasal sa babaeng hindi ko pa ka-level at napulot lang nito sa kangkungan. Humanap man lang sana siya ng katapat ko. Hindi ang mahirap at gold digger na babaeng yon. Hindi siya umimik at tinayaan to. Ramdam niyang hinagpis nito. Siya man ay nagagalit sa nabalitaan. Tulungan mo ko, Albert. Gusto kong kunin si Harry. Hindi ako naniniwalang mahal niyang babaeng yon. Hindi niya mahal. May anak lang sila. Naanakan niya, kaya niya pinakasalan. You know the rules, Karil? Walang pwedeng maging bastardo sa mga anak ng mga miyembro ng Alpha Omega. Pinakaunang rule, pakasalan ng kung sino man ang nabuntis ng miyembro. Madiing paalala niya dito. Punyeta! Paano ako? Kailangan ko pa bang patayin ng babaeng yun para lang makuha ang mahal ko? Don't you dare. Baka ikaw ang mapatay ni Harry. Paalala niya dito na mulintong kinareklamo. Pumikit siya ng mariin sa sigaw nito. Nag-iisip din ng paraan paano paghihiwalayin ng dalawa. Ang importante lang sa kanya ay makuha si Marian. Kailangan niya ito upang hindi makuha ni Harry ang posisyon niya bilang pinakalider ng kanilang fraternity. Kailangan niya upang maisalba ang negosyo niya. Buisit, sabihin ko na lang na anak niya rin tong pinagbubuntis ko. Ngisi siya. You sound so desperate, Karil. Tandaan mong anak yan, Emmanuel. Hiwalay na kami ni Emmanuel. Hindi ko nga alam kung bakit ko pinatulan yon. Dapat nanatili na lang ako kay Harry. Nakakagalit. Puro ng diamanting singsing na bigay niya sa babaeng yon. Marahas siyang huminga at muling nalukot ang marriage contract. Hindi yun peke at rehistrado ng kasal ng dalawa. Hindi niya alam kung alam ni Harry ang background ni Marian. Pero isa lang ang gusto niyang mangyari. Ang maghiwalay ang dalawa. Wala kang ebidensyang si Manuel ang gumalaw sa akin. Pwede ko pa rin ipaakong anak ko kay Harry.
magiging illegitimate ang anak mo. Hindi kayo kasal. Pwede ako mag-demand na maghiwalay sila at ako dapat ang pakasalan. Bahala ka, gawin mong gusto mo. Diing sagot niya dito dahil imposibleng plano nito. Hindi tanga si Harry at basta maniniwala dito. Kunin mo kaya ang mga anak nila Albert. Patayin mo kung gusto mo. Yun lang naman ang dahilan kung bakit sila nagpakasal. Desperadong mungkahi ni Karel sa kanya. Please, Albert, walang dahilan para magsama sila kapag nawalang kambal nilang anak. Makukuha mong babaeng yun. Gawin mong slave kung gusto mo. Basta maibalik sa akin si Harry. Yun lang ang paraan, Albert. Hindi pwedeng gusto mo, Karel. Technically, silang susunod at magiging miyembro ng fraternity. Labag sa rules kapag ginawa ko yan. Punyetang rules niya na yan. Agrabyado ako. Ako ang unang minahal. Mas matagal ang relasyon naming dalawa tapos siyang pinakasalan. Ngayon sasabihin mo sa akin hindi pwedeng gusto ko? Hindi naman kailangang ikaw ang gumawa. Mag-utos ka. Hindi ko ipagsasabi. Plano pa nito bago patayin ng tawag. Muling umigting ang panga niya. Kung tutuusin sa gabal ng mga bata at hindi niya kailangan. Si Marian lang ang kailangan niya. Ito ang alas niya. Galit siyang nagsali ng alak at nilagok yun. Saktong pumasok ang ama niyang si Don Arturo sa opisina dala ang mamahaling tablet nito. Ano na naman ang problema mo? Sa lubong na naman ng mga kilay mo. Sita nito bago umuupo. Nagpakasal na si Harry. Imporma niya sa ama. Ano ngayon? Natatakot kang makuha niyang posisyon mo? Nag-isang linya ang mga labi niya. Gusto kong kunin ang asawa niya. Humalakhak ang ama niya. Bawal kang manira ng pamilya. Anong mapapala mo kung kukunin mo? Gagawa ka lang ng iskandalo, Albert. Ang mabuti pa, tutukan mong kumpanya. Kapag bumagsak yan, talagang malilipat kay Harry ang posisyon mo sa Alpha Omega. Nasuntok niyang mesa dahil doon. Nag-crack yun at tumilapon pati ang babasaging pangalan niyang nakalagay sa harap. Kaya nga kailangan kong asawa niya. Pareho tayong babagsak kapag hindi ko nakuha ang asawa niya. Ano bang meron sa asawa niya? Usap-usapan sa grupong mahirap lang ang babaeng yun. Baguhan pa lang na leader nun si Harry kaya niya nabuntis. Umayos-ayos ka, Albert. Huwag ka magdagdag ng palamunin sa pamamahay ko. Galit na asik nito. She's not poor and not an ordinary girl, Dad. Pamimilit niya. Ikwento mo sa pagong Albert. Inis na sagot nito bago nagagalit na lumabas ng opisina niya. Nahampas niyang muli ang mesa at galit na tumitig sa sumarang pinto. Matagal na niyang pinaimbestiga si Marian nung mabuntis ito at pinaghahanap ng kaibigan nitong si Jaguar. Siya nang pumigil at gumawa ng paraan upang hindi nito mahanap matapos niyang malaman kung sino ang totoong tatay nito. Hindi niya inaasahan na mauunahan siyang magpakilala ni Harry. Hinintay niya lang na lumaki ang mga bata pero nakuha pa rin itong mag-iina nito. Tinawagan niyang investigador niya. Any updates about Marian Castro's father? Still breathing? Good, send me the files. Pagkababa ng tawag ay kagad niyang binuksan ang laptop. Seryoso niyang binasang pinadala ng investigador niya. Naroon pa rin naman nakalagay na patay ng mama nito at ang ama na hindi nito kilala ay may sakit sa puso. Muli niyang tinawagan ng investigador. Is this true? Yes sir, walang asawang tatay niya. Wala ring anak sa iba. Miss Castro is an only child to be exact. Kung kikilalanin siya ng ama nito, itong magmamana sa lahat ng kayamanan ni Mr. Regan Borja. Napaahon siya sa pagkakaupo. Bumagsak pang tingin niya sa network ng ama nito at sa mga nakalistang negosyo nito. Balitaan mo ko kapag pinapahanap na siya ni Mr. Regan Borja. I-block mo lahat ng susubok na maghanap. Madiing utos niya dito. Tama siya, hindi mahirap si Marian. Isa itong tagapagmana. Ito ang sagot upang hindi bumagsak ang negosyo niya at upang manatili sa posisyon niya sa Alpha Omega. Hindi siya papayag na pati ang yaman ni Marian ay mapunta kay Harry. Muli siyang nagtipa ng number at tinawagan ng isa pang tauhan. I have a mission for you. Sana'y mahilig ka sa mga bata. Madiing utos niya sa tauhan. Ano kayang mangyayari ngayong may masamang plano sa buhay ng kambal at kay Marian? Magawa kayang makuha ni Albert si Marian? Malaman kaya ni Marian ang sekreto sa buhay niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.